Yan, hello sir. Ngayon naman gagawin natin, magre-reset tayo ng connectivity settings. So, ito yung pinakamabilis na way para ma-reset natin yung network issue problem. Ang gagawin lang natin is pinutin lang natin tong connectivity. Tapos, mapapansin nyo, may IP address ako. Pero kung sa inyo, makikita nyo wala. So, pinutin nyo lang to. Network. Tapos i-restore nyo yung connectivity settings. Ulitin ko pa. Ayan. Home button, connectivity, settings, tapos network. Restore connectivity factory settings. So pagkatapos pag nakuha nyo na yan o na-perform nyo na yan, pinutin nyo yung time and date. Pa-check kung tama yung time and yung date. Kasi minsan nagkakaroon ng issue sa network pagka ganyan, mali yung time ng PC. And para ma-check kung na-reset nyo na siya, so ito, pipindutin nyo lang yung gigabit ethernet. So actually magre-require siya ng restart. I-restart nyo na lang muna. Tapos balik kayo ulit dito sa procedure na yan. Tapos modify configuration. Check nyo yung TCP IP. So pag check nyo yung TCP IP, syempre version B4 lang naman tayo. Yan. Ito kasi naka-manual. Hindi ko ni-reset kasi naka-setting sa dito sa showroom. So manual lang muna. Pero pag ni-reset mo yan, pupunta yan sa it's either auto IP or DHCP. So yan yung mga option pagka pag naka-factory reset ka. And dapat makikita mo dito ang default IP yan, naka-auto IP lang yan. Yan, tapos kung ano yung sinaksak yung network o LAN cable, yun yung siya na bahala, automated naman yan. Tapos press apply. Apply nyo muna. Sen dapat ang gamit nyo ring LAN cable is category 5E pataas, 5 Cat 6E, Cat 6, yung gano'n. Hindi ko pa na-try yung Cat 7, pero Cat 6E pwede. Yan. Yun lang sir, para nyo, minsan nagkakaroon lang ng issue sa network connectivity pagka yung, siguro may nagalaw na tayo dyan dati, hindi ko na matandaan din. Pero yan, nyo lang, reset nyo lang po.